Meron bang magagawa ang Department of Interior and Local Government sa under ni Secretary John Vic Remulla, okay, sa pagdisiplina at pagpapail ng kasong administratibo kung kinakailangan sa mga local government units? Pag sinabing local government units, nasa ilalim po ng DILG yan, from governor down to councilor, especially governor, mayor, ngayong panahon ng kalamidad. Alam niyo kung bakit ko naitatanong ito? Kasi merong report until now hindi malinaw. Yung 7 mga mayor at mga member ng board ng iba-ibang bayan ng Cebu Province ay sinasabing wala sa kanilang area of responsibility noong panahon ng super typhoon na si Tino. Wow! Ngayon, super typhoon na bagyong Yuan, wala si Governor Albano ng Isabela sa kanyang probinsya, nasa Germany. Yung di umano yung mga local official ng Cebu, nasa Europe din. Bakit sila nasa Europe? Bakit sila nasa abroad ngayong panahon ng kalamidad? Dapat ang mayor, governor, ang ama ng probinsya, ng city, ng bayan, ng lahat ng lugar, dapat nandyan 24 hours kung kinakailangan. Lalo na ngayong panahon ito. In case of emergency, merong mag-aasikaso sa mga mamamayan. Yun po yung layunin nun eh. Yun po yung obligasyon eh. Dahil ang chairman ng committee, ang chairman ng Peace and Order Council ay mga mayor. Ang chairman sa buong probinsya, gobernor. At yan eh, hindi lang katahimik, kung hindi pati kalamidad, dapat sila ay nagmo-monitor at alam nila. Ang typhoon, taon-taon pumapasok ng Pilipinas. Ang typhoon, namomonitor ng Pag-asa. At may mga warning sila na itong linggong ito, itong month na ito yung mga posibleng dumating. So in other words, alam nila, mga local executive, merong sama ng panahon. Bakit sila umaalis ng bansa? Bakit sila nag-a-abroad ng ganitong mga panahon? Pwede naman silang magbiyahe sa abroad during summer. Yung walang kalamidad sa Pilipinas, sa kanilang mga lugar, okay yun. Iisipin mo, di ba? Katulad ng nangyari sa Cebu. Magkasunod na trahedya ang nangyari doon. Magkasunod na dilubyo ang nangyari doon. Una, napakalakas. 6.7 ba yun? Or 7 earthquake. Lindol, napakalakas nun. Maraming nasira. After ilang linggo, super typhoon. Pero yung mga panahong yun, yun yung pag-a-apply kasi ang mga local executive, hindi ho basta-basta aalis yan. Merong travel authority. Bakit yung mga travel authority nila na-aproban ng governor, na-aproban ng DILG? Yan ang tanong. Hindi naman kaila sa ating lahat, mga kaibigan, na ang mga kalamidad ay nangyayari, lalo na ang tag-ulan, mula June or July, or June hanggang December. Mas mahaba ang panahon ng tag-ulan. Diyan talaga ho, tayo binubugbog ng 20 typhoon average every year. Tapos yung mga local official, nag-a-apply ng travel authority, ina-aproban. Kaya pagka umalis sila, kahit na may kalamidad, sasabihin legal ang kailang travel kasi may travel authority. Yun na yun, nagkakalukuhan eh, di ba? Yun ang sinasabi natin. So ngayon, ang hamon, kaya bang papanagutin ni Secretary Remulla ang mga local executive na gumagawa nito? Kasi paulit-ulit pong nangyayari ito. Wala yung mayor, wala yung governor pag may kalamidad, tapos wala man lang napaparusahan. Ay ang governor at mayor, yun po yung talagang dapat unang-unang nagbibigay ng tulong. Bago dumating ang typhoon o bagyo, sila yung unang-una dapat nagbibigay ng mga warning at paghahanda para isalba ang kailang mamamayan. At pag nangyari na, sila rin ang unang-unang tutulong. Bakit nauunahan pa sila ng national government? Tapos katulad doon sa Cebu, nandun na ang Pangulo. Walang mayor. Walang nagpakilalang mayor. Nasaan ang mga lokal? Nasa abroad. Wow! Yun.
Yan yung responsibility and accountability. Again, lagi natin pinapalaala yan. Transparency, responsibility, and accountability sa lahat ng government official. Kailangan yun. So, big challenge yan. Hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nagmamarunong. Sinasabi lang natin, ipairal ang mga batas. Kasi may batas na dapat ipairal. Yung administrative case, dapat po yun gawin ng DILG against all government local official na wala during calamity. Pagka-rehabilitation, okay na yung calamity fund, present lahat. Ayan na naman tayo. Di ba? Ngayon, state of national calamity. Tandaan nyo, lahat ng mayor dyan, governor, present. Nandiyan sila. Kasi release nila ng pera eh. Pera na yung pag-uusapan eh. Pera na yung i-release eh. Hindi mawawala yung mga hindi mag-abroad. Hindi ko nila lahat. Hindi ko naman sinasabing nanakawin nila. Pero dahil pera na ang pag-uusapan, walang absent na mayor at governor dyan. Pag inilabas na ang pondo dahil state of national calamity, yan ay paglalabas ng pondo para tulungan ang biktima ng kalamidad. Walang maglilip, walang magbabakasyon siguro. Kasi gastusan na ito. Nadaan sa kanila pera. Pero nung bago dumating ang kalamidad, during kalamidad, wala sila. Ngayong gastusan na dahil rehabilitation at pagtulong na, nag-aagawan na sila ngayon. Yan ang bulok na sistema nung araw pa dito sa ating bansa. Kaya yung korupsyon, mga kaibigan, hindi lang flood control scam. Maraming uri ng korupsyon dito sa ating bansa. Magpakatotoo lang tayo. Real talk lang tayo. Huwag na tayong magulat na akala nyo maliit na bagay. Pag pinagsama-sama yung maliliit, malaking pera yun na nawawala. Pag pinagsama-sama mo yung mga kalokohan nila, lahat korupsyon yun. Huwag na kayong magmalinis. Real talk lang tayo. Kaya nga ang ating advice dapat tuwing mag-i-eleksyon, pumili tayo ng taong karapat-dapat at meron talagang totoong pagmamahal at malasakit sa ating bansa. Huwag niyong ilagay yung angkan ng mga korap. Mga traditional politician nagpapayaman sa kaban ng bayan. Walang mangyayari sa inyo. Mahirap man sabihin pero talagang dapat sabihin, mali pa rin ang mga butante. Nakukuha kayo sa maliit na pera, natatakot kayo, nagpapatakot kayo, nagpapabayad kayo, kung sino-sino lang ibinoboto nyo, pagkatapos ng mga panahon at nakapwesto, ninanakawan kayo, wala kayong magawa. Pero kung pipili kayo ng tao, napakaraming matitino, magagaling na tao, hindi magnanakaw, hindi abusado, hindi traditional politician, subukan nyo bagong mukha, bagong pangalan, may pag-asa kayo. Pero pag apo, anak ng mga traditional na politiko, mga veteranong politiko, kung anong ginawa ng kanilang mga lolo, mga lola, at ng matatandang politiko, yun ang ipinamana nila sa kanilang mga anak at apo. Ganon din ang gagawin nila. Pero subukan nyo, bagong mukha, bagong politiko, may bagong pag-asa. Ayan, ha? Totoo lang po, ha? Huwag kayong magagalit. Ang magagalit dito, magnanakaw lang.